Isang pamilya, isang lalawigan, iisang apelyido ang nakapaskil sa City Hall, sa Kongreso at sa billboard ng kampanya. Isang kapangyarihang tumagal ng dekada. Demokrasya pa ba ito? O pamana ng kapangyarihan? Ngayon, pag-uusapan natin, dapat na bang ipagbawal ang political dynasties sa Pilipinas? Ano ang ibig sabihin ng political dynasty? Ang political dynasty ay nangyayari kapag ang kapangyarihan sa gobyerno ay paulit-ulit na naipapasa sa loob ng iisang pamilya, magulang, anak, asawa, kapatid. Minsan sabay-sabay, minsan sunod-sunod. Sa Pilipinas, malalim na ang ugat ng political dynasties. Iilan lamang na pamilya ang paulit-ulit na nananakop ng mga pwesto sa gobyerno. Ayon sa mga pag-aaral ng Ateneo at UP, mahigit 70% ng mga probinsya sa Pilipinas ay pinamumunuan ng political dynasties, lokal man o pambansa. Ibig sabihin, hindi lamang isang pangalan ang nakikita, kundi isang sistema na minsan ay mahirap talunin. Hindi bago ang political dynasties. Noong panahon ng mga Amerikano, iilan lamang ang may edukasyon at lupa. Sila rin ang unang pinasok ang politika. Pagdating ng post-war era, lalo itong lumalim. Ang apelido ay naging puhunan. Ang posisyon sa gobyerno ay naging family legacy. Sa Ilocos Norte, nagsimula ang Marcos Political Dynasty kay Mariano Marcos. Naging kongresista noong 1920s. Sumunod si Ferdinand Marcos Sr., naging pangulo mula 1965 hanggang 1986. Pagkatapos ng People Power, bumalik ang pamilya sa politika. Imelda Marcos, kongresista. Aimee Marcos, gobernador, ngayoy senador. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon ay pangulo ng Pilipinas. Mahigit isang siglo na ang impluwensya ng apelyidong Marcos sa rehiyon. Sa Davao, si Rodrigo Duterte ay naging mayor ng Davao City sa loob ng mahigit 2 dekada. Pagkatapos, si Sara Duterte, dating mayor, ngayon ay vice president. Si Paolo Duterte, kongresista. At si Sebastian Duterte, mayor. Iisang pamilya, iisang lungsod, magkakasunod at minsan sabay-sabay sa kapangyarihan. Sa Maguindanao, ang Ampatuan clan ay matagal nang namuno sa lalawigan. Ang kanilang kapangyarihan ay nauwi sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng politika, ang Maguindanao Massacre noong 2009, kung saan 58 katao ang pinaslang. Ito ang madalas na binabanggit bilang halimbawa ng paano nagiging mapanganib ang unchecked political power. Sa Cebu, ang Garcia family ay matagal ding humawak ng kapangyarihan, mula gobernador hanggang kongreso. Ang kanilang mga taga-suporta ay nagsasabing may continuity ng development, habang ang mga kritiko ay nagtatanong, may puwang pa ba ang ibang leader? Bakit gusto ng iba na ipagbawal ang dynasties? Pantay na pagkakataon. Kapag walang dynasties, mas maraming ordinaryong Pilipino ang may tsansang makapasok sa politika. Guro, doktor, lider komunidad, hindi lang may apelyido. Laban sa korupsyon. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang pamilya ay madalas inuugnay sa political patronage at korupsyon. Bakit may tutol sa pagbabawal? Una, dahil sa karapatan ng botante. May nagsasabi, kung ayaw ng tao sa dynasty, huwag nilang iboto. Ang pagbabawal daw ay paglabag sa karapatan ng botante na pumili. Pangalawa, dahil hindi lahat ng dynasty ay masama. May mga pamilya na may maayos na record ng serbisyo. Ang tanong, dapat bang parusahan ang lahat dahil sa kasalanan ng ilan? Nakasaad sa 1987 Constitution na dapat ipagbawal ang political dynasties, pero kailangan may batas. Ang problema, ang gumagawa ng batas ay kadalasan ding bahagi ng dynasties.
Kaya hanggang ngayon, walang tunay na anti-dynasty law. Hindi lang ito usapin ng apelido. Ito ay usapin ng checks and balances, ng pantay na laban at ng tunay na representasyon. Ang tanong ay hindi lang, may dynasty ba? Kundi, may pananagutan ba? Sa susunod na eleksyon, tanungin natin ang sarili, bumoboto ba tayo dahil sa pangalan o dahil sa prinsipyo? Ang demokrasya ay hindi minamana, pinipili ito.